Lasing na lasing si Gab, kaya tinawagan na lang ni Erica ang kaibigan nitong si Camila para ipaalam sa kaibigan nito na nagpunta si Gab sa kasino. Oh, hello Erica, napatawag ka. Anong kailangan natin? Tanong nito sa kanyang kaibigan na si Erica. Camila, nandito si Gab, lasing na lasing. At pinipilit ni Sir Wilson na umuwi sa kanila, pero talagang ayaw niya. Ikaw na lang kaya siguro ang sumundo sa kanya dito, Camila. Pakiusap ni Erica sa kaibigan. Ano kaya kung ihatid na lang ninyo si Gab dito? Alam mo naman ang address dito, Erica. Tulog na kasi ang nanay at tatay at walang magbabantay kay Tintin. Kaya pakiusap, kayo na lang na Sir Wilson ang maghatid sa kanya dito. Pakiusap nito kay Erica. Iuwi na lang natin si Sir Gab sa bahay ni Camila. Sabi ni Erica kay Sir Wilson. Mabuti pa nga, sige tara na. Sabi nito kahit nahihirapan nang tumayo si Gab. Nang marinig niya ang pangalan ni Camila ay pilit itong nagising. Parang gusto niyang umuwi kay Camila. Sabi ni Erica na parang natatawa dahil sa biglaang pagtayo nito. Sabi ko sa kanya kanina, umuwi na tayo at baka hinihintay ka na ni Jennifer. Pero ayaw niya talaga. Pero pag sabi ko kay Camila siya uuwi, napatayo agad. Kwento ni Wilson. Sir Wilson, salamat at nandito ka. Sabi ni Erica. Walang anuman Erica, sagot ni Wilson. Tayo na, sabi ni Erica. Kaya dali-dali nilang dinala si Gab sa sasakyan at nagtungo sa lugar kung nasaan ang bahay ni Erica. Hindi naman mapakali si Jennifer dahil gabing-gabi na at hindi pa rin umuwi si Gab. Ano na kaya ang nangyari kay Gab? Baka doon na siya natulog sa babae niya. Galit na sabi nito habang nakatingin sa labas ng bahay nila. Suot ang puting robe nito, pabalik-balik ito sa labas para tingnan kung dumating na ba si Gab. Wala pa rin hanggang ngayon si Gab. Anong oras? Naiinis na sabi nito. Halos mabaliw-baliw na si Jennifer sa kahihintay kay Gab at inabot na nga ito ng madaling araw. Pero wala pa rin Gab na nagpapakita. Habang si Camila naman galit dahil naglalasing si Gab. Paano na si Jennifer? Ano bang nangyayari sa'yo, Gab? Alam ba ito ni Jennifer na naglalasing ka? Alam mo naman na may problema pa tayo. Tapos naglalasing ka. Galit na sabi nito. Nakapagdesisyon na ako, Camila. Sasabihin ko na ang totoo kay Jennifer na mas pipiliin ko kayo. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Hindi ako natatakot kahit na anong gawin niya. Pipiliin ko pa rin kayo ng anak ko. Alam mo yan, dahil mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Sabi nito kay Camila. Oo, alam ko yan. Mangyayari naman talaga yan kasi kailangan mo nang magsabi sa kanya ng totoo. Pero hindi sa ganitong paraan. Dapat maayos yung normal ka. Yung hindi ganito, hindi ka lasing. Galit na sabi ni Camila habang hinahalikan siya ni Gab sa kanyang leeg. Alam mo, Camila, naglalasing ako dahil gusto kong magpalabas ng nararamdaman ko. Alam mo kung gaano kabigat sa sitwasyon ninyo ni Tintin ang mga nangyayaring hindi pwedeng palaging ganito. Kailan ba ako magtitiis na hindi kayo makakasama ng anak ko? Yung bawat gabi na gusto kong makatabi kayo ng anak ko at maasikaso ko ang anak ko, maraming oras ang nawala na, dapat nandyan ako sa tabi ninyo. Paliwanag nito. Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo, kaya naghihintay ako dahil hindi madali ang mga nangyayari sa buhay mo, pati sa buhay namin. Kailangan din naming intindihin ang kalagayan mo, Gab.
Hindi naman yan gamit na basta mo na lang itatapon pag ayaw mo na. Sagot ni Camila. Nagpapasalamat ako sa iyo, Camila. Dahil walang oras na hindi mo ako inintindi. Kahit ganito ang sitwasyon natin. Pilit mo pa rin akong iniintindi. Kaya gusto ko nang bumawi. Gusto ko nang ibigay lahat ng oras ko, ang panahon ko sa inyo ng anak ko. Sana naman hayaan mo ako, Camila. Kahit pinipilit ko lang ang sarili ko na makisama kay Jennifer. Peke ng lahat ang pinapakita ko sa kanya. At alam kong napaka-unfair sa kanya na hindi malaman ang totoo. Mas lumalala ang sitwasyon dahil buong akala niya mahal ko pa siya. Paliwanag ni Gab. Nararamdaman niya ni Jennifer. Nararamdaman na unti-unti ka nang nagbabago. Alam ko yan dahil babae ako. Matalinong babae si Jennifer. Alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Hindi mo alam may mga plano pala siya na hindi natin alam, di ba? Alam mong ayaw kong madamay si Tintin dito. Alam mo yan. Dahil alam mo naman yung sitwasyon ng anak natin. Paliwanag nito. Hindi, Camila. Sisiguraduhin ko na walang masamang mangyayari sa inyo. At alam kong hindi ganyan si Jennifer. Hindi niya kayang gumanti. Lumaki siya sa maayos at disenteng pamilya. Kaya hindi niya magagawa ang mga ganyang bagay tulad ng mga iniisip mo. Kilala ko si Jennifer. Ang tagal din naming nagsama. Kaya alam kong hindi siya gagawa na ikasasama ng ibang tao. Paliwanag ni Gab. Siguro nga tama ka. Pero huwag muna nating isipin yan, Camila. Ako na ang gagawa ng paraan para matigil na ito. Gagawa na ako ng aksyon. Patuloy na lang ba tayong magiging ganito? Ayaw mo bang magsama tayong tatlo ni Tintin nang walang ibang iniisip? Marami akong plano sa inyo at ang bilis ng panahon. Gusto kong punahan yung lahat ng pagkukulang ko hanggang kailan, tanong nito. Gusto ko lang naman ng maayos ang paghihiwalay ninyo para mas mabilis niyang matanggap ang lahat. Sagot nito. Ganun nga ang gagawin ko. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat ng maayos na paraan. May pinagsamahan kami. Kaya hindi pwedeng basta ko nalang baliwalain ang lahat. Sagot ni Gab. Gusto ko pa sanang magsalita. Pero pinigilan na ito ni Gab ng mapusok na halik kaya walang nagawa si Camila. Nagpalitan sila ng mapusok na halik hanggang pareho na silang walang saplot. Tuloy pa rin si Gab sa kanyang ginagawa.